Kukumustahin ko lang po yung 2024 nyo. Masaya ho ba naging 2024 nyo? Okay, so wala na tayong dapat pag-usapan sapagkat masasaya naman, malalakas at pinalalakas ng ating Panginoon. Ano po? Yung during na time na tayo ay nasa proseso, pagka-Pasko, si Pastor ay nagpadala sa atin ng mga pagpapaalala, yung ang ganda po yun. I think na preach na yun ni Pastor, kung naalala po natin, yung nagre-review tayo. Pagkatapos nag-re-reset and then resume. Lahat naman yata ng kumpanya may evaluation na ginagawa tuwing year-end. Pati tayo, personally, tinitingnan natin sa pagtawid natin ng isang taon, ng 2025, tinitingnan mo din naman yung ginawa ng Diyos sa buhay mo personally. Kasi pag ikaw ay nag-review, nag-reset at nag-resume, hindi naman tinitingnan mo yung kapwa. Ang tinitingnan mo yung iyong sarili. Kung may kumpanya ka, hindi yung kumpanya ng iba ang tinitingnan mo. Yung kumpanya mo. Kung ano pa yung pwede at pagbutihin mo sa darating na panahon. Ganon din, nagre-review tayo. Tinitingnan natin yung mga bagay na naranasan natin, kung paano natin nire-reset yung mga purpose at saka mga goal natin. Kagaya sa physical na katawan, darating ang 2025. Napakagandang pasimulan kung ikaw ay magda-diet. Kasi yung resolution mo, napawi na yan nawala na naman. Hindi natupad. Hindi naging consistent. Diba? So yung 2025, pwede mong pasimulan patungkol sa pagda-diet mo, kung anong routine na gagawin mo sa iyong physical para ikaw ay mapalakas. Hindi yung masama yun. Sabihin mo, mahalaga ang physical na exercise. Mag-exercise po tayo, maglakad-lakad po tayo, galaw-galaw pag may time. Kasi mahirap pag hindi ka na nakakagalaw. Di ba? Mahirap. Kaya nga natutuwa ako pag may nagpo-post na nagsusumba, pagkatapos ay humba. Okay po yun, wala pong masama. Nag-exercise, tumatakbo, diretso sa lumian. Di ba? Kita ko yon, Brother Mark, diretso kayo sa lumian. Kasi kailangan po natin yan. Meron tayong kailangang i-resume. Meron tayong kailangang idiretso. Meron tayong kailangang ituloy. Maaring naunsyame, napahinto. Kahit sa ating spiritual, ganun din naman may mga gagawin sana tayong paglago sa ating buhay spiritual, pero nauunsyame, napapahinto. Pwede mo yung i-resume. Pwede mo yung ulitin, gawin na may maliwanag na perspektibo. Kaya napakaganda po na tayo ay nagre-review, nagre-reset, at nagre-resume. Kasi hindi naman masama. Pwede nating ituwid yung mali. Pwede nating ituwid sa 2025. Pwede tayong tumawid na mayroong magandang perspektibo sa ating buhay. Amin ho ba yun? At mamaya, makikita ho natin as a church kung ano yung ating tudlain, kung ating tinitingnan dito sa 2025. Ano po? Alam niyo po, ang ating title ngayon, napakaganda. Kasi, basahin nga po natin, Strength for the Journey. Maglalakbay ho tayo sa 2025, pero kailangan meron tayong lakas. Titingnan natin anong lakas yan, at kaninong lakas galing yan, mamaya makikita ho natin. Kasi mahirap yung lalamya-lamya ka, 2025 pa lang, tugluhin ka na. Kailangan ho natin, kasi tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Naniniwala ho ba tayo naglalakbay, manlalakbay lamang? Sabi ho yun sa Hebreo 11:13. Anong sabi dyan? Yan. Tayo ay mga dayuhan at mga pansamantala lamang nanunuluyan sa lupa. Pansamantala lang, huwag mong katatagalan, madali lang po yan. Kung ikaw ay may 50 taon na ngayon, ikaw kaunti na siguro yung panahon na ikaw ay nanunuluyan sa lupa. Sabi doon sa isang salin, ikaw ay manlalakbay lamang sa ibabaw ng lupa. Hindi ka tatagal dito. Kung maka-100 taon ka, ay di mapalad ka dahil kay pinagkalooban ng 100 taon. Bibihira po ang nakaka-100 taon. Maliban na lamang malaki ang iyong tenga. Joke lang po. Yun po ay yun po ay kasabihan ng mga matatanda. Ano po?
Sa ating pong paglalakbay, hindi lahat ng bagay o hindi lahat ng pagkakataon ay madali. Baka nga itong 2024, may mga pinagdaanan kayong mahihirap na sitwasyon. Baka nga itong 2024, may pinagdaanan kayong masasakit na damdaming sa inyo na inyong pinagtatagumpayan. Di ba? Hindi, ang journey hindi laging smooth sailing ang tawag doon. Minsan nga kapag ikaw ay sakay ng kotse, nakakaranas ka ng traffic. At hindi maalwan ang nasa traffic, lalo na pag ikay napapaihi. Tama ho ba yun? Abay, maghahanap ka ng paraan para ikaw ay makagawa ng paraan. Hindi rin masarap kahit kayo nasa barko. Pag malalaki ang alon ay talagang, lalo na dyan sa may matuko. Kung alam nyo, kung kayo taga Mindoro, pag tumawid kayo dyan, meron dyang lugar na matuko point na talaga naman para kang itinatalang kapag panahon ng habagat at amihan. Ano pang pwede nyo sakyan na hindi kayo malulubak? Aeroplano? Ay, meron din po. May air pocketing pong nangyayari doon. Mas malalaki ang buslot sa langit. Recently lang, may bumagsak na aeroplano kasi nawala ng power sa Russia. Ganun po ang buhay. Hindi ho madali. Kaya kailangan natin ang kalakasan sa ating paglalakbay. Kailangan natin ng kalakasan na nagbubuhat sa ating Panginoon. Ano, sabi doon sa Hebrews 13:14, "For this world is not our home." Tatandaan ho lagi natin yan, baka tayo makampante. We are looking forward to our everlasting home in heaven. Saan daw po ang ating everlasting home? Sa langit. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka taga rito. Hindi po dito ang ating permanenteng bahay, kundi doon sa langit. Tingnan po natin, ang mga alagad ba dumanas din ng mahirap na paglalakbay? Tingnan ho natin sa Marcos 4:37-40. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Ito ho yung mga alagad. Sabi doon, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Ano sa verse 38? Si Jesus ay, ang ginagawa habang napagyaw, ang Panginoon Jesus ay kalmante, natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan, at ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa iyo kung mapapahamak kami?" Buti hindi sumagot si Jesus. Hindi mo ba alam na kaya ako'y naparito para hindi ka mapahamak? Di ba? Buti hindi suplado si Jesus. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa alon, "Tumahimik ka." Wow! Napaka-great ng authority ng Panginoon. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Yan na. Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Dito po makikita natin na kahit kasama nila si Jesus, nakaranas pa rin sila ng mahihirap na sitwasyon. Hindi ibig sabihin kasama natin si Jesus, ngayon sa buhay natin nakatira, ay hindi ka nadadaan sa mga problema ng buhay, hindi ka invincible, hindi ka immune, na pag dumating yan ay hindi ka na makakaramdam, lagi at lagi kang makararamdam ng mga bagay na yan. Pero ngayong 2025, panampalatayanan po natin na, anong sabi dyan? Maaasahan natin si Jesus sa mga mahihirap na sitwasyon. Pwede ba natin palakpakan? 2025, sinong inasahan ng mga alagad nung panahon na sila ay lulubog na ang tubig ay halos pumasok na sa kanilang bangka? Yung natutulog na si Jesus. Sinong mahalaga doon sa paglalakbay na yon? Si Jesus. Ang mahalaga, kasama mo si Jesus. Alam ng mga alagad kung saan sila hihingi ng tulong. Tayo ng mga nabiyayaan, alam natin kung saan tayo hihingi ng tulong. Hindi sa Bombay. Saan minsan ang tao, maraming hinihinga ng tulong, pero tayo na nakakilala sa Panginoon ay hihingi sa ating Panginoon sapagkat maaasahan natin si Jesus. Trusted.
sigurado, garantisado na maaasahan siya sa mahihirap na sitwasyon. Hindi kasi lahat ng panahon tayo ay magiging malakas na 2025. Ihanda na natin ang sa ating sarili. Lalo na yung mga nagkakaedad, physically, magiging mahina ang katawan, pero sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Hindi lagi tayong mananampalataya sa isang bagay. Minsan kukupas. Sabi sa 2 Timoteo 2:13, magiging ikaw ay faithless, pero maganda, He will remain faithful. Amen? Tingnan ninyo, tinanong ni Jesus, nasaan ang inyong pananampalataya? Faithless. Pero pinaalala ng Panginoon na He will remain faithful, na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Buong isang taon, 2024, ang ganda-ganda ng ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga po ang topic natin next year ay grace to each one. Napakasarap po niya pag-usapan yung biyayang niluluto na ni Pastor Anthony, yung ating grace to each one na unang siya ang tatalakay. Ano po? Sabi sa Isaiah 40:31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Ano daw po nangyayari sa mga nagtitiwala kay Yahweh? Muling lumalakas at sumisigla. Lilipad silang tulad ng mga agila at sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Alam mo ba ninyo, ito'y nasulat, itong Isaiah, during that time na sila ay panahon na huli o captive ng mga Babylonian. At sila ay humihingi ng lakas buhat sa Panginoon. Pero yung kung ito ay ating pong susurin, bagamat ito'y nasa Old Testament, the same principle pa rin ang nangyayari hanggang ngayon. Ano yung prinsipyo? Bay, magtiwala ka kay Yahweh. At muling lalakas at sisigla ang iyong buhay. Kasi sabi doon, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Tanong, nawala ba ang identity ng isang Kristiyano kapag siya'y nanghihina? Nawala ba ang pagiging agila? Siya ba'y hindi agila kapag siya ay nanghihina? No, hindi eh. Pero dumadaan minsan ng agila sa panahon na mahina. Kasi minsan, nagkasakit siya o nasugatan, binaril ng mga ng mga hunter. Minsan naman ang mga agila nag-aalis ng sariling pakpak para muling makalipad sila. Pero hindi during that time na sila ay mahina at walang lakas, hindi sila ay agila pa rin. At the same time, tayo naman ng mga Kristiyano, kung dumadaan man tayo sa mga ganyang mga pagsubok, Kristiyano pa rin tayo, anak pa rin tayo ng Diyos. Ang maganda lang po dito, sila'y muling lalakas at sisigla, silang nagtitiwala kay Yahweh. Amen? Saan tayo magtitiwala sa 2025? Kay Yahweh. Kahit yung leon, di ba? Nangihina rin yun. Pero siya ay kinonsidered na king of the jungle. Pero itong agila, siya yung king of the sky. The same principle, nangihina, pero hindi nagbabago ang identity. Kaya si Apostol Pablo, sabi niya sa mga taga-Romano, sa mga taga-Romans 16:25, ang sabi doon, God can strengthen you by anong magpapalakas sa kanila? Good news. And the message I tell about Jesus Christ, He can strengthen you by revealing the mystery that was kept in silence for a very long time. Dito po sa isang salin ng Amplified Bible, may kita ho natin dyan. Now to Him who is able to establish and strengthen you saan? In the faith. Kaya mahalaga pong lagi tayong nag-aaral ng salita ng Diyos para mapalakas tayo doon sa ating pananampalataya according to my gospel and the preaching of Jesus Christ. Kaya dito po sa ating church, wala pong ipinapangaral kundi ang mabuting balita ni Kristo. Ang tinapos na gawa niya doon, sapagkat doon po tayo kumukuha ng lakas. Anong magpapalakas sa iyo? Kautusan, hindi po. Tanging ang mabuting balita ni Kristo ang magpapalakas. Pansinin po natin ito. According to the revelation of the mystery. What is the mystery? The plan of salvation. What is the plan of salvation? Salvation by grace alone.
Kaya yung biyaya ng Diyos na yon, hindi lamang siya biyayang makapagliligtas, siya ay biyaya ring magbibigay sa atin ng lakas. Amen? Pwede ba natin palakpakan? Itinago ho yan, pero na-reveal sa ating kapanahunan. Hindi lang para sa mga Israel, kundi para rin sa mga Hintil. Kaya wala na hong pagkakaiba ang Hudyo at saka ang mga Griego. Lahat ay pinag-isa sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Pag tinanong mo si Apostol Pablo, saan ang gagaling ang ating lakas? Apostol Pablo, saan ba nang gagaling ang iyong lakas? Tingnan po natin, sabi ni Paul sa 2 Korinto 12:9. Each time, kasi dito may kahinaan si Pablo na nais niyang ipaalis sa ating Panginoon. Ayaw niya ng may kahinaan. Hindi ho natin minamagnify ang kahinaan. Kung maaari ay wala tayong kahinaan. Kung maaari, wala kang sakit. Kung maaari, wala kang dinaramdam. Pero sabi ni God, each time He said, my grace is all you need. My grace is all you need. My power works best in weakness. Sabi ni Pablo, so now, I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. Alam mo ba niyo yung kahinaan natin? Shoot na shoot ang kalakasan ng Diyos. Pero pag sinabi mo, ang lakas-lakas ko na, hindi ko na kailangan ng Diyos, hindi papasukan ng kalakasan ng Diyos ang buhay mo. Kaya sabi ni Apostol Paul, pagmamalaki kong may mga kahinaan ako, para lalong sumagana, lalong maging malakas ang kapangyarihan ng Diyos sa akin. Amen? May panahon na inaamin mo talaga na, ay naku, hindi ko kaya ito. Lord, kailangan ko ang biyaya mo. Ang ganda nito, my grace is all you need. Pwede ho ba natin sabihin na ngayon, 2025, ang biyaya mo lang ang kailangan ko? Yun ang sabi doon eh. Ang Diyos mismo ang nagsabi na, my grace is all you need. Philippians 4:13, kapag nabigyan ka, sabi doon, I can do all things through Christ, who strengthen me. So nakita na ho natin, obviously, galing sa Diyos ang lakas natin na gagamitin ngayong 2025. Ano ho? Hindi ibig sabihin na ikaw ay Kristiyano, ay hindi mo na kailangan ng kalakasan. Lagi, yun hong salitang, I can do all things through Christ who strengthens me. Ito lagi, palagi, araw-araw na pinapalakas tayo ng Panginoon. Kahit sa physical natin, kung wala tayong lakas, araw-araw, nabigay ng Panginoon, buhat ho sa Panginoon ang ating kalakasan. Pag masakit ang gulugod mo, masakit ang iyong na parami ang purine na tinanggap ng katawan mo. O, di ba? Lalo na mga lechon, red meat. Nako. Baka hindi ka makagulapay kinabukasan. Pero laging sapat ang biyaya ng Panginoon. Amen? Saan tayo pinalalakas ng Diyos? Sabi sa Efeso 3:16, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Maganda po yan sa Tagalog. Dinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay spiritual. Kasi ang buhay spiritual po, yung katawan natin sumusunod na lamang doon sa ating kaloob-looban, doon sa ating spiritong being na hindi nakikita. Pag sinabi ng espiritu mo na lumakad ka, kahit ang katawan may nararamdaman na kuunti, may sakit ng ulo na kuunti, kayang-kayang pagalawin ng iyong buhay spiritual, ang iyong buhay physical. Tama ho ba yun? Amen. Hindi mo iindahin. Kaya nga, ang sabi doon, idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay spiritual. Dalangin ho ni Pablo yan sa mga taga-Epeso 3:16. At nawa ay palakasin din ng Panginoon ang ating buhay spiritual sa 2025. Kapag na-acknowledge natin ang lakas na ibinibigay niya, ano naman pwedeng gawin niya sa buhay mo? Epeso 3:20, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang, hindi atin, kapangyarihang naghahari sa atin. Yung pala,
Kaya pag napalakas tayo ng Panginoon, ay higit pa sa maaari nating hilingin at isipin ang pwede nating magawa dahil sa kapangyarihang at kalakasan na binibigay niya sa atin. Excited ka na ba na ikaw ay may kalakasan tataglayin ngayon buhat sa Diyos? 2025. Amen. Lilipad ka, lalakad ka, ngunit hindi mapapagod. Sapagkat iyan ay kalakasang buhat. Tanungin natin si David. David, saan ka ba kumukuha ng lakas? Ikaw na hari ng Israel. Sabi daw sa awit 73:26, ang puso ko't kaluluwa, kung nanghihina man. Nanghihina ba si David? Ikaw, nanghihina? Posibleng manghina? Yes, yun yung hari ng David Mighty warrior ng Panginoon. Nanghihina ang kaluluwa at ang kanyang puso. Pero ito maganda, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Ang lakas lang ng Diyos ang tangi nating kailangan. Ang Diyos ang aking kalakasan. Pwede ba nating ideklara? Sabihin natin, ang Diyos ang aking kalakasan sa buong taon ng 2025. Palakpanon natin. Sabi ni David yan, si David yan, ang daming usan niya na hinuli, ang daming niyang leon na pinatay, ang dami niyang higante na pinatay din, pero sabi niya, nangihina Nangihina yung puso nangihina yung kaluluwa. Pero ako ay aasa sa Diyos na siyang aking tanging kailangan. Kaya noong bigyan si David ng lakas, anong nangyari sa Gawa 13:36? Na isagawa ni David yung kalooban ng Diyos. Para magawa natin ang kalooban ng Diyos, ang kailangan natin ay lakas na buhat sa Panginoon. Sabi doon, nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok ng katawan. Ang ganda ho noon, habang nilalamayan ka, habang nasa lamayan ka, sasabihin, tinupad ng taong itong kalooban ng Diyos. Hindi siya naglikat sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. Talagang ang taong ito ay, hindi yung, saan kaya ang punta ng taong ito? Sa langit, sa impyerno, o sa purgatorio. Kasi ganun po Naku, napakasama ng taong yan. Pero itong si David, sabi daw ng may isagawa na ni David, nasa history. Nakatala sa Biblia. Ginawa niya ang kalooban ng Diyos. Napakaganda yatang i-resume natin yung paggawa ng kalooban ng Diyos. Amen? Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Ang tanong pa paano? Ito na, susunod na. Huwag kayong excited. Sa tanong na saan nanggagaling ang ating lakas, obviously, saan nanggagaling po ang ating lakas? Sa Diyos. Ang ikalawang tanong, bakit natin kailangan ang kalakasan buhat sa Diyos? Una, yan na ang ating pagtupad ng kalooban ng Diyos para matulungan natin sa pasanin ang iba. Galatia 6:2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. Ibig sabihin, may pasanin tayong bubuhatin. Tama ho ba yun? Ito'y pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ituloy po natin sa 9 and 10, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Yan yung mga kalooban ng Diyos na gagawin nating 2025. Hindi tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Verse 10 po. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Pero, sabi doon, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ibig sabihin, kung may gagawin kang mabuti, abay lalo na sa mga kapatid natin kay Kristo. Kung may tutulungan ka, abay lalo na sa ating kapatiran kay Kristo. Amen ho ba? So, para matulungan, saan nanggagaling ang lakas sa Diyos? Bakit ka binigyan ng kalakasan? Ay para matulungan natin sa pasanin ang isa't isa. Payag ho ba tayo na tayo magbubuhatan ng pasanin ngayong 2025? Pangalawa, para ma-help naman ang magandang balita sa iba.
binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon ay para maihayag. Sabi sa 2 Timoteo 1:7-8, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag kang mahihiyang, magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. O ngayon 2025, sabihin natin, hindi ako mahihiya na magpatotoo sa ating Panginoon. Yun ang tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo, at huwag mo rin akong ikahihiya na isang bilanggo alang-alang sa kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita at umasa ka sa, yan na naman, kapangyarihan ng Diyos. Nakikita nyo, yung kapangyarihan ng Diyos na ibinibigay sa atin ay para hindi tayo mahiyang magpatotoo sa kabutihan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa mga kaibigan na dinadala niyo dito para mailagay natin sa kanilang tainga ang mabuting balita at maipasok naman ng Diyos sa kanilang mga puso. Di ba? Kasi sa bawat pag-anyaya natin, sa mga online pag-share, inilalagay po natin sa kanilang mga tenga para pumasok. Pero ang Diyos pa rin naman ang magpapasok sa kanilang puso para panampalatayanan nila yon. Amen. Ginagamit lang tayo ng Panginoon at huwag po tayong mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. Amen. Lalong-lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Hindi ho tayo papayag na sila ay mapahamak o mawala man sa piling ng ating Panginoon. Amen? 2025, i-resume natin. Amen? More soul, sabi nga doon, ng isang malapit ng mamatay. Ano bang iyong huling kahilingan habang ikaw ay mamamatay na? Sabi, sana isang kaluluwa pa para kay Kristo. Tingnan niyo po ito, sa 8 beses na paghingi ni Pablo ng panalangin para sa kanilang sarili, hindi humingi ng prayer request si Apostol Pablo sa kanilang sarili para sa mga personal niyang sariling pangangailangan. Lahat po ay patungkol sa pangangaral ng mabuting balita ni Kristo. Ikalawang Tesalonica 3:1, mga kapatid, bilang pagtatapos wika, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at pahalagahan ng lahat tulad ng ginagawa niyo. Wala akong personal prayer para sa sarili si Apostol Pablo. Lahat ay patungkol sa paghahayag ng mabuting balita ni Kristo. Nawa ay mapahalagahan din natin ang ating tudlain bilang isang nabiyayaang Kristiyano. Amen? Ano po ang ating mission? Ano po ang ating tudlain? Tingnan niya po natin. By God's grace, to bring people to Jesus Christ and to the fellowship of believers, involve them in biblical instruction, and equip them for the task of edification and evangelism in order to glorify God. Yun po ang ating tudlain. Yung po ang ipinapanalangin ni Apostol Pablo na maihayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yan pa rin po ang nananatili nating goal o mission statement na mailapit natin ang mga tao sa ating Panginoon. At ma-involve sila sa fellowship, yun po, fellowship, at sila ay mapatatag para sa edification and evangelism. Minsan lang po tayong dadaan sa mundong ito. Tama ho ba yun? Minsan lang tayong dadaan sa mundong ito. Minsan may mga taong hindi ka na pwedeng balikan kasi nalampasan mo na. So, gawin po natin ang lahat ng opportunity na tayo ay maging asin at liwanag ng sanlibutan ito. Sapagkat tunay naman na tayo ay asin at liwanag ng sanlibutan ito. Amen ho ba? Meron din na tayo masasabihan kapag ikaw ay nakalampas na. Pero alalahanin po natin na kahit sabi ni Jesus, siya ang ilaw ng sanlibutan, tayo rin naman ay ilaw ng sanlibutan. Matthew 5:14. Kaya ang ating tudlain na tayo ay makapaghayag ng mabuting balita ni Kristo ngayong 2025, yun naman ay magbubuhat din sa lakas
na taglay na ibinibigay ng ating Panginoon. So be it. Hinaharap natin ang 2025, sama-sama, sabi kanina sa kanta, sama-samang nagpupuri. Sama-sama, di ba? At sama-sama din tayong lilipad, kagaya ng agila, na iisa ang tinutudla ang mailapit ang mga tao kay Kristo. Amen? Handa na ba kayo salubungin ang bagong taon na dala-dala ang kagalakan ng ating Panginoon? Amen. 2 araw na lang, bagong taon na. Pero alam po natin, sa Diyos nagmumula ang ating kalakasan. Kaya ang ating takeaway, ano po takeaway natin? Sapat ang biyayang kalakasan ng Diyos sa atin sa buong taon ng 2025. Ulitin po natin, sapat ang biyayang kalakasan ng Diyos sa atin sa buong taon ng 2025. Pwede ho natin palakpakan ng ating Panginoon. Hindi ho siya maglilikat. Hindi siya magkukulang. Ama, nagpapasalamat po kami. Yes, dumaan po kami ng 2024. May mga mahihirap na sitwasyon. Pwede namin kalimutan ito, iwanan, sapagkat muli mo naman kami pinagtagumpay. Ibinangon mo kami during that time. Naging matagumpay. We are more than conqueror, Panginoon. Na kung paano haharapin namin ang 2025 ng may kagalakan sa aming puso, Panginoon, ito ay dahil sa biyayang kalakasang ipagkakaloob mo sa amin. At alam po namin, Panginoon, ang pinakamahalagang bagay ay yung kasama ka namin sa journey na ito ng aming buhay, sa paglalakbay ng aming buhay. Hindi mahalaga yung problema o anumang mga dadaanan namin. Hindi kami matatakot sapagkat ikaw ay aming kakampi. Ikaw ay aming kasama, kayo ang tagapagtanggol namin, kayo ang aming muog, kayo ang aming kalasag, kayo ang aming tagapagtanggol, kayo ang tagapag-ingat ng aming buhay, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami sapagkat ang 2025 ay taon muli ng hindi kung anong sinasabi ng anumang bagay, kundi taon ng biyaya ng Diyos. Maraming salamat po sa mga online na nakakapanood dito at sa mga naririto na hindi pa kumikilala sa Panginoon na nagbigay ng buhay para sa amin. Pwede kang sumunod sa isang panalangin, sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay mapapahamak kung wala ka sa buhay ko. Nananampalataya ako na kayo ay namatay sa krus para bayaran ang lahat kong kasalanan, na tumigis ang iyong dugo bilang simula ng bagong tipan ng biyaya. Nagpapasalamat po ako sa buhay na walang hanggan, na iyong ibinibigay na walang bayad. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan na iyong binigay sa akin. Sa pangalan ng Jesus. Amen.